Patuloy ang ginagawang paghahanap sa helicopter na sinakyan ni Iranian President Ebrahim Raisi at Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian matapos nga ito na mapaulat na bumagsak. Patungo ang Pangulo sa may Tabriz City sa Northwest Iran matapos na ito ay nanggaling sa pagbubukas ng dam sa border nila ng Azerbaijan. Sinasabing bumagsak ang nasabing helicopter sa may bulubunduking bahagi ng Iran at ito ay bunsod na rin ng masamang lagay ng panahon. Merong mahigit 4 na po na mga rescuer na ang nasa lugar, subalit sila ay nahihirapan dahil nga sa sama ng panahon. Hinikayat naman ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang mga mamamayan na magdasal at huwag mag-alala dahil sa walang anumang nakikita silang pagbabago sa pamamalakad ng gobyerno. Tumulong na rin ang European Union sa pamamagitan naman ng pag-activate nila ng kanilang Rapid Response Mapping Service o kilala bilang Copernicus para matulungan na rin ang paghahanap pa sa bumagsak na helicopter. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, muling nananawagan si US President Joe Biden ng agarang ceasefire para sa Gaza. Ito ang kanyang naging laman ng talumpati sa pagdalo niya sa graduation ceremony sa Morehouse College sa may Atlanta. Sinabi nito na lubhang nakakasakit sa puso ang mga nagaganap na kaguluhan sa Israel at Gaza. Dagdag pa ng US President, nagkasama ang Amerika ng iba pang mga bansa na nananawagan ng tigil putukan. Magugunita nga na makailang beses na rin na nananawagan ng Estados Unidos, partikular na si US President Joe Biden, ng tigil putukan at ang pagpapalaya sa mga bihag. Kaugnay niyan, narito pang naging bahagi ng panawagan ni US President Joe Biden. What's happening in Gaza and Israel is heartbreaking. Hamas's vicious attack on Israel, killing innocent lives and holding people hostage. I was there 9 days after. Set pictures of tying a mother and a daughter in a rope, pouring kerosene on them, burning them, and watching as they died. Innocent Palestinians caught in the middle of all this. Men, women, and children killed or displaced in desperate need of water, food, and medicine. It's a humanitarian crisis in Gaza. That's why I've called for an immediate ceasefire. An immediate ceasefire to stop the fighting. Bring the hostages home. Bagi po yan ang pahayag ni US President Joe Biden, kaugnay pa rin nga sa panawagan na tigil putukan doon sa Gaza.